Ito naman yung experience sir nung na-assign kami sir na-upon kami sir sa 57 IB. Naka-assign sir sa municipality ng Makilala. So nung time na yun sir, ang company namin headquarters sir ay naka-base doon sa barangay Bulatukan sir, sakop ng Makilala. So nung time na yun sir, panahon yun sir ng magbisita si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Simway nung time na yon. Kaya yung 62nd DRC sir, kami yung nakatas na mag-security sa presidente. So yung ginawa namin noon sir, maaga kaming nag-prepare para mag-marketing sa Makilala. Kasi nag-marketing kami sir, initial 3 days na marketing para preparation doon sir sa pagbisita ni Gloria. So maaga kaming pumunta ng Makilala. Nung time na yun sir, hindi ako nakatas noon na mag-escort sa KM450 namin na mag-marketing. So ang designation ko noon is assistant squad leader ako ng team namin. So, nung time na nag-marketing, nakikita ko, sir, na kulang yung personnel namin. Kasi ang tasking namin is mag-marketing. After ng marketing, pabalik kami sa Makilala. Yung isang KM namin pala, sir, is nasira yung time na yon, nasira. So, inaayos doon sa Kidapawan. So, nung time na nag-marketing, kasama na yun sir na pagbalik, dalhin yung isang KM na nasira namin na KM na pinaayos. So dalhin pabalik sa Bulatukan para magamit namin sa operation na magkandak ng security. So nakikita ko sir na kulang yung personnel. Nag-volunteer ako nung time na yon. Nag-volunteer ako na mag-escort. Sinabihan pa ako ng First Sergeant sir na huwag kang mag-volunteer. Kasi may paniniwala yung mga karaan natin sila na sundalo, yung mga matatanda na pangit daw yung mag-volunteer ka. Kasi pag nag-volunteer ka, may mangyaring masama or ano. So, yung time na yun, hindi ko naisip na may mangyari kasi ano man lang, mga superstitious lang yung ganun na pag nag-volunteer ka daw, madisgrasya ka. So, yung time na yun, nag-volunteer ako na magsama sa KM. Kasi sabi ko sa First Sergeant, sabi ko, first, ganito, sasama ako sa escort. Kaya pagbalik, yung KM natin is 2 na. So yung isang KM, walang mag-escort, sabi ko. Malay mo, ma-ambush tayo dyan. At least dagdag pwersa pa ako na makasupport sa trupa. So yun, sumama ako na nag-marketing. So galing sa headquarters namin, sir, sa Bulatukan, siguro mga 100 meters, papuntang yung National Highway na from Davao to Makilala Road. So doon kami inambos. So ano yun ang matanda ko is 11 ng February, malapit na Valentine's yung panahon na yun February 11, 2013. So nung dumaan kami sa may ambush area, ay, ang kwento pala noon, sir, is, ang narinig ko na kwento, yung kakandakan ng ambush ng NPA noon is yung 57 IB. Kasi nung time na yon, kino-construct yung National Highway from Makilala going to Davao. So, yung mga NPA noon is, humihingi yata sila ng, yung humihingi ng tax sa mga kontraktor. So, ngayon, yung ginawa ng kontraktor doon, sir, hindi sila nagbigay ng tax. Yung ginawa nila, nag-request sila ng security sa 57. Kaya habang yung mga equipment nila is nagko-construct doon sa National Highway, may isang team ng 57 na nakakumboy sa equipment. So habang nag-grade yung grader, sa likod niya mayroong isang team doon na nagasunod na tropa na mag-security kasi may informasyon na susunugin nila yung equipment ng kontraktor kasi hindi nagbibigay ng tax. So, ang plano nila noon sir na ambusin is yung 57 IB na nakasecurity sa mga equipment. So, ngayon, dumaan kami doon. Siguro mga estimate ko mga 8 to 9 ng umaga.
So, galing kami ng Bulatukan, going to Makilala para marketing. Yung NPA pala, gabi pa lang doon na sila nakaposisyon sa National Highway na mag-conduct ng ambush. Siguro more or less mga 20 na NPA sir yung nandun. So, yung dito na side, papunta kami na Makilala, yung sa right side namin, may nakaposisyon doon ng mga 9 to 10 katao sa gilid ng daan. Ano lang sila sir, naka-cover lang. Pero yung main effort yata nila is yung doon pa sa unahan. Kasi ang concentration ng kalaban is yung galing sa Makilala papunta sa Davao, yung 57. So yun, doon sila nag-focus. So ngayon sir, nabigla siguro sila kasi nung nagabiyahe kami, siyempre naayos yung kalsada. Paglampas namin ng tulay, may putol na asfalto. So nagminor yung KM namin. Nagminor kasi putol rough road, simento tapos rough road. Ngayon nung nagminor yung KM 450 namin, siguro nabigla yung lookout nila sir. Nabigla. Kaya pumutok. May pumutok na isa sabay mayroon silang nilagay sir na 3 mine. Kaya yung nakatama sa akin sa ulo 3 mine. Pagsabog ng 3 mine, sabay ambush sila sa amin. So pag unang putok pa lang sir, naka-prepare na kami. Kaya naka-return fire kami sa kalaban. Nung nag-return fire kami sa kalaban, hindi nila na-detonate yung isang mayroong may doon sir na nakalis sa daan eh. Mayroong 10 kilos na yung IED na pang nila ng vehicle. Yun sana ang pang finishing nila eh. So ang unang sumabog sir na napansin ko is 3 mine kaya natamaan kagad ako sa dito sa noo. Yung tatlong sugat ko sa noo, tapos isa dito sa taas ng kilay. Na sharp nail lang yung 3 mine. Ang estimate sir, Claymore mine. hindi sir, ito yung 3 mine sir na nakahang lang sir. Na yan ang sa Makilala sir dati. Ayun yung style nila. Yung sinasabit lang sa mga puno sir. 3 mine ang tawag doon? 3 mine sir ang nila sir. Yan man ang nila sir, 3 mine. So nung sumabog yun sir, sabay may putok ng M16. Unang putok, naramdaman ko na sa kaagad sir na may tama ako eh. Kasi tumunog yung ulo ko eh. Kaya may kiblar kami noon sir, pero yung tama ko sir is dito. Siguro, palibil lang namin yung may kawayan kasi doon sir sa sa gilid ng daan may kawayan. So doon siguro nila sinabit sir. Kaya nung pumutok yun sir, sabay inambos kami. So naka-return fire kami sir sa kalaban. So ang nangyari doon sa kalaban, kasi mabuti sir at alert yung naka-escort. Naka-return fire kami kaagad sir na kahit na walang command ng team leader kasi yung team leader noon is nasa front seat eh. Pag actually kada magbiyahe tayo sa vehicle, yung team leader is nasa front seat, siya yung user. So ako noon assistant, nandun ako sa likod. May pumutok. Naka-observe na kaagad kami sir, wala nang command. Kaya nung pagsabog, nag-return fire kami kung saan yung posible na posisyonan ng kalaban kasi sumigaw ako eh, ambos. Ganun. So naka-return fire kami sir. Ang nangyari doon sir, yung kalaban pa sir yung yung kalaban tumalon, hindi niya na detonate yung isang IED. So tumalon siya. Yung sa amin naman, nagputukan nung naka-return fire kami sir, sila pa yung tumakbo sir. Tumakbo sila, nakita pa namin sir, tumakbo papuntang ilog. Eh malapit kami sa tulay sir eh. Maneuver sila sa ilog. Alam ko yung tulay na yan eh. Oh yes sir. Grabe highway talaga yun. Highway sir, yung tulay na malapit sa crossing papuntang New Israel. So doon, unahan lang konti sir doon. So nung binagbaga namin sir, return fire kami. So sila pa yung sir, sila yung umatras. Kumbaga umalis sila sa ambush position nila sir. So, siguro ang isip nila sir, na monitor sila, na mag-conduct sila ng ambush. Kasi ang concentration nila sir is yung nasa right side nila, yung 57 IB, yun sana ang ambush sir eh. So nabigla yung lookout, nakapaputok siya. So kami sir, kaya na-alert mo kami, naka-return fire kami kaagad. So ang nangyari noon, natamaan ako sa ulo. So pinilit namin noon sir na makaalis sa killing zone nung time na yon. Nabulabog na sir eh, na nagputukan na. So yung takbo ng KM namin, segunda sir, pero malakas eh, pinilit lang ng driver na makalabas kami sa killing zone. So nung nakalabas na kami sir sa killing zone, na nakita ng mga kasama ko sir na
grabe ka bleeding kasi pag sa ulo kasi pala natamaan, sir, is yung dugo. Malakas talaga, sir. Lakas talaga. O, sir, kaya nakita ng mga kabats ko na na tumutulo na yung mga dugo dito sa mukha ko kay ano man. So, napansin ko yung tropa na parang ayaw na nila magtingin, sir, kaya ang pagkakaalam nila, fatal yung tama ko. Mm. Nasa ulo. Ang ginawa ko naman, sir, nung natamaan ako, relax lang ako, sir, hindi ako nagparatil. Tapos, inanap ko yung kabatsyo na isa na may dalang medical kit. Sabi ko, may, ano ka dyan, may medical kit. O habang nagatakbo yung KM namin, kumuha ako ng, ano, sir, yung parang iPad na may pangtapal sa wounded, sir. Mm. So, yun ang ginawa ko, sir. Habang nagabiyahe kami kasi wala namang putok yung kalaban, lumampas na kami sa Kilingson. So, ang ginawa ko naman, sir, first aid ko sarili ko. Ay yung tropa, hindi man sila maka-first aid, sir, kaya habang tumatakbo pa, nagputok-putok pa sila para at least kung mayroong mga mag-conduct sa unahan, ma-counter na namin yung ano. So, yun, kumuha ako ng sir, ng iPad, ginanyan ko sa mata ko kasi ang naramdaman ko, sir, na sakit is mata. Mm. Dito, ang pagkakaalam ko, sir, ang tama ko is mata. Kaya grabing ganun ko, sabi ko malaki siguro yung sugat ko kay malayo na yung na-travel namin pero yung dugo, tulo pa rin ng tulo. Hindi ko pala alam, sir, na yung mata ko, yung impact lang yung tremay na sinasabi nila. Mm. Ang sugat ko pala, sir, is nandito sa forehead, dito sa taas. Kaya grabing ganun ko sa press ko sa mata ko, hindi mento yung dugo kasi yung sugat ko pala is nandito sa taas. Ganon yung nangyari, sir. Tapos tumawag yung CEO namin, si Sir Abiado pa yung CEO namin ng time na yon. Tumawag sa amin sa radyo na nagtatanong sino yung may patal na tama, ibaba sa pinakamalapit ng ospital. So, doon ako, sir, doon ako binaba sa makilala emergency hospital yata yun, sir, yung malapit nandiyan sa sentro. So, pagdating doon, yung mga kabats ko, sir, dinayungan nila ako, sir, ba? 4 sila. May wala mang kwan. Pag nakita man nila kasi na grabe kalakas yung dugo. So, binuhat nila ako. 3 sila. Tapos, pinasok sa emergency. Mm. Pagdating doon, dressing na. Dressing. Pinahubad ako. Tapos, dressing. Kinabahan ako, sir, kasi daming dugo yung lumalabas. Sabi ko, baka fatal yung tama ko ba? So, hindi talaga ako nag-alala ko, sir, na hindi ko man makita, sir, kahit dito yung sugat ko. Mm. Ayun, nanghingi ako ng kwan sa doktor, sir. Sabi ko, Dok, pwede ba ng salamin? Kumusta yung sugat ko, Dok? Sabi ko. Sabi niya, malayo sa bituka. Kaya mo yan. Akala ko, sir, nagbibiro lang ng doktor, sir. Binubula lang ako, sir, para hindi ako matakot. So, binigyan ako ng salamin. So, doon, sir, nawala na yung kaba ko. Nung nakita ko na yung sugat ko is dito sa taas, tapos mga sharp nail ng nakatama yata, sir, ng yung tremay na sinasabi nila, sir. Tremay pala. Yes, sir. Yan ang tatawag namin noon, tremay, yung sabi nila. Yung sinasabit lang sa mga puno. Tapos Sa basilan lang yan eh. Marami yung panalito. kaya yun, sir, nung natapos na ako dressing, sir, yung mga kasama ko, sir, na pinahubad din ng doktor. Sabi niya, maghubad din kayo. Nung humubad yung isang kabatch ko, sir, si Lauria, hindi niya na, sir, naramdaman na may sugat din pala siya. 7 din yung tama niya, sir, dito sa likod, 7. Hindi nila naramdaman yung sugat nila, sir, kasi yung concentration nila nasa akin. Nakikita nila, sir, na grabing dugo na lumalabas sa ulo ko. Hindi nila naramdaman, sir, na sila pala may mga tama din. Kaya nung pinahubad sila ng doktor, yung kay Batsing ko Lauria dito, 7 yung tama ng sharp nail sa likod niya, sir, dito, na banda. Tapos yung isa na si Lit Santos, nakabatch ko rin, sir, dito rin, may tama din. Kaya nagbulahan pa kami, sir, nung pagdating sa ospital, sabi niya, pabuhat-buhat ka pa, sabi niya, mas marami pa pala kaming tama sa'yo eh. Kaya nagtawanan kami doon, sir. Sabi ko, bakit? Sinabi ko ba na buhatin niyo ako? Wala man. Wala, kita namin nagaligo na daw ako ng dugo, sir eh. Kaya inunan nila ako. So, isa din yun, sir, na experience ko, sir, na maganda din pala, sir, pag yung palagi kang alert. Kasi pag sinabing ambush, sana yun, walop na kami noon, sir, eh. Kasi naka-ambush position yung kalaban, eh. Pero pag hindi lang maratil, at saka may presence of mind yung tropa,
talagang maka-return fire pa. At, yung sa amin, sir, maswerte pa yun. Kasi kami yung kinandakan ng ambush. Kami pa yung naka-score pa kami doon, sir, kasi na-recover man yung IED, sir, na hindi pumutok. Nung Pero time na yun. matindi nito kasi normally pag medyo highway, yun, highway yun eh. Yes, Medyo yung tropa nagre-relax ng kaunti eh. Yes, sir. Yung Pero sa ito- amin kasi noon, sir, kasi yun na mga area, positive talaga, sir, sa mga report na yung kalaban nasa gilid-gilid lang. Kaya kung nag-relax kami nung panahon na yun, sir, sigurado mawalop kami noon, sir. Kaya lang nasa ano na kaya yan, palagi ang sinasabi ng senior, huwag magkumpiyansa sa lahat ng oras, dapat alerto. Kaya explain mo nga anong ibig sabihin natin na huwag magkumpiyansa. Explain mo nga, Master, ano yung mga huwag magkumpiyansa? Yung sinasabi ng senior na huwag magkumpiyansa, ibig sabihin, nasa individual ano na yan ng tropa na dapat sa lahat ng panahon, naka-break ka man, nakapasis ka, dapat alerto ka palagi para ikaw yung advantage. Mas maganda yung lamang ka palagi kaysa pag once kasi na hindi ka alert, ibig sabihin, relax ka na. Hmm. So, lahat naman tayo na personnel, lahat tayo, ituring natin na yung sa pagkasundalo natin, may mga threats sa lahat ng oras. So, yun ang naisip namin dati, sir, sa DRC na mapansin mo sa senior mo, pag nagkamali po tayo na, relax ka. Ibig sabihin, kulang sa disiplina, hindi ka alerto, patulog-tulog. So, ganun yung pagkaintindi ko, sir, ng relax, yung palaging ano, sir, minamalas. So, pag alert ka naman, talagang malayo ka sa disgrasya pag alert ka. Katulad nga na nangyari sa inyo. Katulad ng nangyari sa amin, sir. Kasi kung hindi kami, sir, naka-return fire kagad, sigurado, sasabog yung isang IED nila. So, kaya alert mo kami na, sir, naka-return fire kami. So, naratil siguro yung mag-detonate. So, yun pa, sir, ang tumakbo. Naiwan niya yung kwan. Kasi nung gi-clearing yun, sir, may mga wire pa papunta doon sa bahay. So, may nakita kami doon sa bahay na yung tumalon. So, yun sana ang mag-switch. Hindi niya na-switch, sir, kasi naunahan namin ng putok. Pero yung ano ka naman, yung inaalagaan ka ng mga kasama mo, doon mo makita rin ano Doon na. mo makita, sir, na yung sinasabi nila na yung kasama mo na tropa, yung turing sa'yo, mas sobra pa sa kapatid na pagdating sa panahon pala, sir, na mga ganon. So, na-experience, sir, na sila mismo hindi nila naramdaman na sila pala may tama na. Hmm. Kasi yung inisip nila yung kalagayan ko, sir, na ano. So, doon na nila naramdaman nung nag-relax na kami doon sa ospital kasi dito secure na tayo. Nung pinapahubad ng doktor, may mga sugat pala sila, sir. So, yung sa kanila, nakita nila sa akin, yung naawa kung anong mangyari kasi tumutulo na yung dugo eh. So, yan din, sir, minsan yung makikita ko sa tropa na kahit na ano mo ka, ano yung junior mo, mag-relax man sa'yo, darating panahon talaga, sir, na pag dating sa mga ganon na sitwasyon, talagang hindi ka pabayaan ng junior o senior mo man. Sige, balik na tayo dun sa kwento ng relax. Kasi kuminsan, sige, para to sa mga reservist na ano. Kuminsan kasi, yun yung ayaw natin yung matawag tayo na relax kasi parang ano yan eh, parang walang disiplina. Yes, sir. Ikwento mo nga yung mga ganun na bakit nyo tinatawag yung isang private o PFC na relax dahil. Yes, sir. Ikwento mo nga yung ganun, Master. Para sa Para, pagkakaalam mo lang, sir, sa term kasi nasa kasanayan na yan, sir, sa atin sa tropa na yung term is relax. Pag ibig sabihin, sir, ang pagkakaalam mo sa relax, yung lousy. Kumbaga, hindi ka gumagawa ng maganda sa unit mo o sa katim mo, hindi ka nagko-cooperate, wala kang disiplina. Minsan, pag may mga lakad, kailangan ka pa sabihan ng senior na ganito. So, ang pagkakaalam ko sa relax, sir, is yung lousy na mga personnel na ganun, lalo na sa ibang private. Ang snappy kasi, sir, na personnel, tulad sa amin noon sa DRC, kahit na hindi ka nasabihan kung anong tasking mo, alam mo na yung gagawin mo. Kasi pabalik-balik lang man yung trabaho natin sa sundalo eh. Pag i-private ka, alam mo na kung anong papel mo sa buhay mo. Lahat ng gawain sa'yo na. Ikaw yung taga-saing, lahat, taga-igib. So, pag once na yung pinapatrabaho sa'yo is palpak,
Maririnig mo naman na sabihan ka ng senior na relax. So, ang definition ng relax sa akin, sir, yung kalausian, yan ang mga personnel na relax. Bali, sa kisante ko na experience, sir, yun lang, sir, ang may share ko, sir. Maraming salamat, Master.